Samantala, nitong linggo lang po ikinasana ng pamahalaan ang malawakang plano para sa rehabilitasyon ng mga nasalantang lugar sa Kabisayaan. Tinyak din po ng pamahalaan ng pondo para sa Calamity Fund matapos pong manalasa ang bagyong Yolanda. Balikan ang report namin kasama si Rocky Ignacio. Inihahanda na ng pamahalaan ng pondo para sa rehabilitasyon ng mga lugar na sinalanta ng Super Typhoon Yolanda. Sinabi ni Budget Secretary Butch Obad na hinihintay na lamang ni Pangulong Aquino ang komprehensibong report na isusumite ng task group sa cabinet meeting sa darating na Miyerkules. Nauna nang nagpanukala si Senate President Franklin Drilon ng paglalaan sa pamahalaan na may 55 bilyong pisong pondo para sa 2014 national budget para sa long-term relief at rehabilitation ng sinalanta ng Super Typhoon Yolanda. Well, it will be substantial because after the relief operations, the President asked us to look particularly at certain immediate tasks that needed to be made. Like, for example, the provision of shelter services, both temporary, like giving them construction materials like GI sheets, nails, and hammers, and whatever, or building bunk houses for them, especially magpapasko na, and DPWH has been tasked to oversee this. And also, of course, look at the possibility of resettlement because many of the informal settlers live along the foreshore lands. Welcome rin sa palasyo ang sinusulong ng Kongreso na palawigin pa ang validity ng calamity-related funds ng isang abot sa 20 bilyong piso sa ilalim ng 2030 national budget. Bukod kasi sa malaking pinsala na iniwan ni Yolanda, patuloy rin ang rehabilitasyon sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Pablo, Sendong, ang naganap na standoff sa Zamboanga at ang malakas na lindol sa Bohol. Any amount that we can have within our resources would certainly be welcome for us. Senate President Frank Drilon would like to extend it for another year. Sa harap ng rehabilitasyon, sinabi naman ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda na tuloy-tuloy pa rin ang relief assistance sa lahat ng apektadong lugar. Patuloy rin ang pagpapaabot ng pasasalamat ng pamahalaan sa lahat ng ayuda kabilang na mula sa international community para sa agarang pagbangon ng mga biktima mula sa trahedya. Finance Secretary Cesar Purisima, who was tasked by the President to be the overall coordinator for the preparation of relief items, says that in order to prepare 150,000 family packs per day, the government must purchase 1.2 million pesos worth of canned goods, 1.2 million pesos worth of noodles, 1.2 million pesos worth of instant coffee, and 18,000 sacks of rice. Each family pack contains 6 kilos of rice, 8 canned goods, 8 packets of noodles, and 8 sachets of instant coffee. The Secretary reports that 2 million packs were prepared for shipping and distribution on November 24. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.